Pakinggan natin sinasabi dito ni Marcoleta patungkol diyan sa issue na 'yan ng sino ba ang pinaka-credible na testigo diyan sa flood control. Natin ng mas dagdag na emphasis bagat nabanggit nyo na kanina. Gaano ba ang importansya nitong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pina-project ngayon, ano, at mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa? Hanggat maaari lang siguro sa susunod na pagdinig, wag na itong lumutang Kasi hindi na matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan ng testimony ni Gutesa. Ayun, oho. Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating kapulungan. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong mga taong ito, nagsama-sama sila para sa ganon, i-discredit nila. Dahil dito sila natakot Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang testimony. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya, halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Nakita niya siya, nagdala ng pera ron Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, diyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Tama ba, Estrada? At saka Mark Texay. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon. Ayun. So, indication na itong si Ping Lacson, meron talaga siyang pinoprotektahan. Na kaya hindi napunta sa iba, hindi pumayag yung mga amo nila na mapunta kay Tulfo. Kasi bagito si Tulfo Hindi kayang iraos ni Tulfo yan. Kaya nga walang tumatanggap sa majority ng posisyon ng Blue Ribbon because napakahirap ng trabaho. Anong trabaho ng Blue Ribbon? Sa nakikita natin hindi ko sinasabing totoo ito. Pero sa nakikita natin, ang magiging trabaho ng Blue Ribbon is ilihis yung issue sa totoong may kasalanan. Sino? Saldico, amo ni Saldico na si Romualdez at amo ni Romualdez na si Bongbong Marcos. Yun talaga ang tatakbuhin ng investigasyon na ito. Na walang pwedeng gumawa nun kung hindi hardcore at sanay na sanay sa saywar na si Panfilo Lacson. Siya lang si Tulfo, sa tingin mo kaya niyang gawin yan? Mahuhuli mo si Tulfo, tanga yun Umpisa pa nga lang, pagbukas ng bibig, breaking the law na kagad yung sinasabi. At saka may kaso pa siya. Na baka matanggal pa siya sa pagkasenador. Sana naman. Di ba? Kaya ibinalik nila yan kay Lacson kasi si Lacson talaga yung magaling sa paglilihis-lihis. Galing tumakas niyan Di ba? Yung kaso nga niya May warrant of arrest na siya, natakasan niya pa Di ba? Anong ginagawa ng mga ng mainstream media, troll farm, at saka ng mga administrasyon para hindi mapunta doon kay Bongbong yung issue ng flood control. Kakanayin nila si Gutesa. Malalaman mo na kapag kayong post mo sa Facebook, kapag kayong post mo nakasakit sa almoranas nila, pag tinamaan sila ng post mo, makikita mo yung troll, ang dami. Mga Vietcong, mga Indiano, mga Thailander, ganun. Putangin na itong mga to. Hindi mo mga Pilipino, yung mga account, puro lock profile, cartoons yung muka, yung mga pangalan, iba yung karakter. Doon mo malalaman kapag nasa tamang landas ka. Kaya nga ako, kapag may post sa Facebook at ang dami kong basher, tawa akong tawa Tuwan-tuwa ako, ibig sabihin, mga bossing, nararamdaman nila yung nararamdaman nila yung presensya mo, ibig sabihin, nasa tamang landas ka ng pagbatikos. Pag inactivate na nila yung kanilang troll farm, yung kanilang troll army, ibig sabihin, nasa ling mo yung mga nila pigsa. Kaya ito, tinan nyo yung style. Ayon kay Marcoleta, nangyari rin sa kanya. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Okay.
Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito Viral yung yan. nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Aha. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mo mismo. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya diyan ay mga troll farms, ha. Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung nako. halimbawa sa 1,500, Yan, so nagma-mind conditioning na sila. Galawang ano yan, komunista yan. Galawang mainstream media yan. Kasi ang mainstream media, magaling sa propaganda eh. Na-infiltrate na ng mga komunista yung mga mainstream media. Ginagamit ang mainstream media para sa mga propaganda na ganyan. So bumaliktad na daw si Orly Gutesa. Pino-float nila yung idea para si Orly Gutesa mapaisip. Na pinilit lang daw siya ni Marcoleta at saka ni Defensor. Sabi ko nga sa inyo eh, susunod ay papatawag dyan sa Senate inquiry pag nagbukas yan, si Mike Defensor. Oo. Mauuna pang ipatawag si Mike Defensor kaysa ipatawag yung YAP na AXIS, ipatawag yung mga tao na sinasabing nakatanggap ng mali-malitang pera, nagbilang pa. Kaya bago ipatawag yung mga kung sino-sino, mga bossing, maniwala kayo. Mauna pang ipatawag yung pamilya niya ni Gutesa. Tapos sa kalaunan niyan, si Gutesa yung hinihiring na, tapos si Gutesa na yung makukulong. Hayop. Ang ina talaga tong mga to, no? Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at saka kumukomment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, opo, oo. isang TV station. Para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. Ayan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayan, makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao man yan. nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Akin mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba nila? Ba? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kasi akala nyo, hindi kayo marunong sa computer at saka hindi kayo marunong sa social media. Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo, sabi niya. Ayan, Ayan, makikita nyo yung kanilang post. Ayan, Yung pangatlo, Balita on the go. Ayan. Yung pang-4, Chiefs of Staff. So dito mo palang makikita
na meron talagang sistematiko na organisasyon na binabayaran para sirain ang reputasyon ni Gutesa. Oh, ang tanong, membro ba si Lacson ng organisasyon na to? Oh, kasi ito ang ini-echo ni Lacson eh. Kumbaga si Lacson magpapa-interview, ito yung sasabihin niya, mga post sa social media. Tapos sa likod nun, merong mga nagbabayad, sponsored. May mga nagbabayad ng mga post na sinisiraan si Orly Gutesa. Bakit mo sisiraan si Orly Gutesa? Sino ba ang kalaban ni Orly Gutesa? Hindi si Lacson. Si Romualdez at saka si Zaldico. So ibig sabihin, itong sponsored na to, yan nasa screen nyo, sponsored, nagbayad ka sa social media para yung iyong post mapunta sa maraming tao. I-offer sa maraming tao. Lumabas sa feed ng maraming Pilipino sa buong mundo. Magbabayad ka. So sinong gago ang magbabayad para sirain yung isang pribadong tao na hindi man balak tumakbong politiko? Kabayan Patrol, balita on the go. Dapat alam mo, chiefs of staff. Iisang tao lang ang nagpopondo. Nag-i-sponsor, nagbabayad para maipost, mailathala itong kanilang mga istoryahe. Papaanong gagastos ka ng ganitong kalaki para lang sirain mo si Orly Gutesa? Ibig sabihin, pag sinira mo si Orly Gutesa, tao ka nung kalaban ni Orly Gutesa. Sino ba yung kalaban ni Orly Gutesa? Zaldico at saka si Romualdez. O, ang tanong, kaya ba kayo nagnakaw ng ganung kalaki? Kasama ba doon sa inyong mga nakulimbat yung mga pinambabayad nyo sa mga pages na ito? Kasama ba sa mga nakuha nyo, nakamkam nyo na pera ng taong bayan, itong mga ibinabayad nyo sa sponsored posts na paninira kay Gutesa? Bakit si Gutesa? Dapat itong iniimbestigahan mo, Lacson. Bakit merong negative campaigning or black propaganda against Gutesa? Sino ba si Gutesa? Imbestigahan mo, Lacson, saan galing yung mga pera na binabayad para sirain si Gutesa? Naintindihan ko si Marcoleta. Kung siraan si Marcoleta, naintindihan ko. Kasi si Marcoleta, politiko. Naintindihan ko kung siraan ka, politiko ka. Si Duterte, siraan, politiko. Naintindihan ko yan. Kung magbayad yung administrasyon ng mga troll army at saka ng mga vlogger para murahin si Inday Sara, I will understand. Why? Kasi kailangan nyo talagang sirain yung mga kalaban nyo sa politika. But Gutesa, tumatakbo ba itong senador? Tatakbo ba itong congressman sa balang araw? Hindi eh. Ang tanging ginagawa ni Gutesa, ibisto yung mga pagnanakaw ninyo. So pinatitigil nyo si Gutesa na ibisto yung mga pagnanakaw nyo. Kaya itong CDG Media Minds na ito, ayan, Senator Marcoleta, imbestigahan mo yan para malaman natin sino nasa likod niyan. At sigurado ako, magte-take down na itong mga buwaka ng inanto ng mga pages nila. Sigurado ako dahil mabibisto talaga sila. Kala nyo kasi tanga yung mga yung mga bumabati ko sa pamalan eh. Staff. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre po, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito'y puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loobin Kasi puro nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yun Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan dyan. Ito ay ni loans. Magmula no October 24 hanggang October 29. So talaga palang Ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, So gagasta sila.
Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos na. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus so, na umaabot hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po. Oo. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. So, ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. So, ang gastos ay ganun karami, para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganun, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibubus nilang lahat, mamalak kahit pa paano. So gumagasta sila talaga. So sa uling slide, pakita natin, para makita natin. Itong mga slides na to dyan, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito dyan, na puro papuri sa administrasyon. Yon. So huli. Huling-huli sa akto. Na maka-administrasyon etong tumatrabaho naninira kay Gutesa. Kung maka-administrasyon yung naninira kay Gutesa, ibig sabihin, alam ng administrasyon. O kung pera na galing sa flood control project yung pinangsisira kay Gutesa, ibig sabihin, may kinalaman ng administrasyon kasi puro pala pro-administration eh. Yung post nitong page na ito eh. Bakit mo na naman kinunik, Boss Dada, sa flood control? Kasi nga, si Gutesa, pera ng flood control, yung ine-expose niya. Hindi naman niya sinabi si Bongbong Marcos. Hindi naman niya sinabing administrasyon. Ang sinabi lang niya, 2 tao. Zaldico at saka si Romualdez. So bakit itong pumoprotekta kay Zaldico at saka kay Romualdez na sumisira kay Gutesa ang mga post pro-administration? Kayo nang bahalang humusga kung saan papunta yung istorya na yan. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na may gustong protektahan talaga itong si Lacson dahil ine-echo niya yung sinasabi nitong mga pages na ito na pro-administration pages, sinisiraan si Orly Gutesa na si Orly Gutesa hindi naman tinuturo yung administrasyon. Agay, ang sakit. Pero same page po. Same page. Same page. Oh. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control. Opo. Bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin, sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news? October 24 hanggang October 29. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. November nga. November 14 ngayon, tamang-tama lang na sirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yon. So, doon papunta yung ating sinasabi. First time ko rin napanood to First time ko napanood habang sinasabi ko sa inyo. So, nagtutugma yung ating haka-haka, yung analysis natin kay Senator Marcoleta. Bahala na kayo kung paano nyo gagamitin itong mga impormasyon na ito. Maraming salamat. Happy Halloween, happy Undas, happy All Saints Day sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Mag-ingat po sa lahat na nang babiyahe, papunta at pabalik sa kanilang mga tahanan. Magandang hapon, Banateros. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw.
harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap